broadcasting live at the top of Cagayan de Oro with pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ang ato oras alas 2:08. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Luda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Luda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Luda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. May hapon, kumusta? Pero di man siguro ta ang mga musta kay grabe mga kainit gapon atong palibot din sa ato sa dakbayan mura og saksisib na ni nga wa ta makasenate og uwan nga bagot-bot nga nito si Banfi Mondia kay kuno grabe gyud kuno kainit. Mibalos na katong ting-uwan na ito may aging mga pipila ka adlaw. Mo na nahitabo din sa tuwa. So bang dapit sama dito sa Luzon o sa Metro Manila. Dito sa lagi paantos gumikan sa mga baha. Ito am ditong dagko nga mga bakakon to dito. Katong mga korupto dito butong nga gihanukan sila sa grabe nga katalagman sama sa kusog pagmundak sa uwan. So may hapon ninyong tanan diha abot umayong bang hapon. Kumusta man? Kining ato nga programa mabati kini ninyo matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes. So ni ata sa tunga-tunga no kay karong adlaw Miyerkules man pitsa 12 nining buwan sa Agosto og ang atong programa para sa bag-o pang nakabukas og nagsunod din sa ato nga tulumanon kining Luda Biritas kining program may kalabutan kini sa mga panghitabo sa atong kadaplinan ilabi na kun isgutan nato ang mga balaod sa pagkakaron mao na nga gidasig nato ang Sebastian Kinsa nga naminaw dinhi nga in kasog do na mo'y mga pangutana lang mo kay pwede man ato kanang basahon o ato kanang hiskutan dinhi o paningkamutan namo nga kutob sa among maabot matubag yun namo ang inyong mga pangutana kutob sa among maabot kung dili manggaling 100% ang among pagkatubag basta kay naa paingon kita na nga direksyon kay para sa maserbisyuhan sab no kay ang katawhan god sama kanimo karon nga naminaw isipa nga bililhon kayo ang pagpakisayod sa mga panghitabo sa atong kanasuran sa kadaplinan. Ilabi na kung maglakbit, magyaskot kita og balaod. O, sama panalitan sa impeachment. Naon sa may but, ipasabot na ng impeachment. Di ba? O, ang ila karong gisgutan sa impeachment, balaod. Pusa, kung panalitan og familiar na nimo kining mga butanga dili malisod nga sabton ama o mga panghitabo. Pero ang problema og walay usa ka agency or person nga maoy nagapaningkamot nga muhatod sa maong kaalam o kaybaw diha kaninyo. So hangtod nga matigulang na ta, ignorante ta, inosente ta, magnganga lang kita, ilabi na kung unang panahon nga imong magkakadunggan ang mga butang, ilabi na kung balaod ang atong isgutan. Kay kining balaod god, panahon nga mapanday sa Kongreso, dili man kay espesyal nga anhaan kas kartero. Paibawon ka. Uy, makadumdum ko kanadto, no? Panahon ni Senyor. Ako matingala man ko ang mga akong uyuan, akong mga iyaan kaniadto, butante man. Updated sila ba?
Oh, sa mga balaod niya, silyado ang sobre. Distribute niya sa kuryo, sa post office. Wa naman naron. Wa na naron. So, let's go back. No? Og doon ay mapanday nga balaod, wa man na sila magununa nga ay atong paybaon na to si Petra, katuwa dito sa Upol, tuwa dito sa El Salvador, ato paybaon nga mao ning balaod. Dili ra ba yun? Unya naapoy palisi sa atong gobyerno, balaod ha, balaod nga ignorance of the law excuses no one. Nga amot ipasabot nga way pasaylo. Musunod ka yun sa balaod. Kay kung moingon ka panalitan, dakpan ka. Sa sir, sorry kay sir, oy, kinikuan mo sir ba? Karang nakalimot man ko nga naay balaod di ay ingon ini. O, pasaylo alang di ko sir, ha? Makapasaylo man ta nga tao, pero ang balaod dili. Nga naman, mao man ang balaod. Busa may nung danon gayon. May nung danon. Pareha panalitan ni atong mga yano nga tao. Makasabot man sila. Naay mga panahon nga compliant mo sa balaod, pero you do not know whether or not nag-comply ba ka mo o wala. I'll give you an example. Niya mismo sa atong kabaranggayan, na atay balaod kabahin sa business permit. Okay? Pero ang atong mga kaigsunan nga nanegosyo diha mismo sa mga interior nga bahin, sa mga purok, sa sityo, compliant sila ni ana. Kinsa may nakapaghat nila og sunod sa mao nga policy o balaod. Kinsa may nakapaghat nila atong mga lideres sulod mismo sa atong purok, sa atong mga sityo. Kay nahibalo man sila sa balaod or policy. Sila mismo ang gipamalihog nga mo na atong buhaton. In other words, kita nga business owner diha mismo sa purok mga sityo, nahibaw ta dayon nga uy naa di balaod. So kinanglan nga ikmat kita, dili na to pasagdan ang panahon. Kay matod pa mangligid ang panahon. Ay di ta magpalakansi kung muligid ang panahon. Kinanglan nga matagligid sa panahon, naagay butang nga ato mahibawan og masaran, ilabi na kung hisgutan na to ang kinatibukang pangitabo sa atong kinabuhi. So ingon nini ka may nudanon, diha mismo sa kadaplinan. Na ay mga kaigsunan na to nga gustong mag-exploit, magpahimulo sa imong pagka-inosente. Mutuo ka siguro na ko na kana kapangitabo gina. Nga naimuduol nimo unya sa ilang templada mura ka ugwa maka-eskwela, gasakyan ka sa panahon, gatuntuhon ka, gailaron ka. Dili na maayo. Muna nga kinanglan atong iobligar ang atong kagalingon nga bisan gamay lamang may balutas balaod. Tagaan gyud nato na og panahon, tagaan gyud na og higayon. Mulakaw ka. Dinhi panalitan sa sentro sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Alright. Wa ka may baw nga gasunod ka sa balaod. Unya, naibaw nimo nga mausab ng balaod pero usahay passing lang. Kana bitaw nga basa lang, engon na ba? Panalitan. Nganong mutahod man ta sa traffic sign? Naay mga signal mutahod ta. Nya kinsa may gatudlo na to. Kung nakaibaw ka ni ana, naagyod di na to mapugnan ang nasa tong nuna nga naagyoy nakakuha ka o pagtulunan sa uban, nakakaton ka, gumikan kay balaod ka na.
Una nga, kung panlitan mo anhi ka din sa sentro sa Dakbayan, kung doon ay traffic sign diha, hunong ka, kay stop. O kinsa magasulti ni mo na. Apan, nga naman nga ato ka na sundon. Unknowingly, balaod ka na, pero kita ka inosente man ta, mamagyapon atong batasan, di ta magpakabana sa atong balaod, mula lagi ng sayop. Sayop yun nato na. Una nga, dinhe ako yung emphasize nga, importante kayo. Nga mahibalo ka mo. Kaya kung mahibaw mo sa balaod, doon ako'y na istorya. Siya nga, Sir Frank, bintahag yung mahibalo tas balaod. Nako, nga naman, ako, doon ako'y ka-istorya. Ako siyang nasuginlan ang ako nakatunan diha sa akong pagpamino sa imong programa. See? Nakatabang siya. Nakatabang siya. So, kaanog ni kining atong programa, no? Hatagi og bili, hatagi og gibugaton. Pusa ka mo doon na mo yung mga pautana, kutob sa among maabot. Pasaligan ta mo. 101%. Maningkamot yun ko nga maka-explain, makatubag. Kaya aron nga mahimo ka na nga silbi nga handuman na nato. Imong balon silbi. Imong nakatunan. Kay kung makakaton ka, di na nimo malimtan, panalitan. O di magaling malimtan. Kaya bawag utang nga inyo ko nang malimtan. Di ka na malimtan o bago pa, bebe. Unsa nga nitong sampuin na ba? Sigurado, limtan na ninyo eh. Adyo lang usa sa atong mga tigpaminaw, tuwas gawas ni. Tanaw din sa atong programa si Wina. Alright, ingon sabi. Dili jud maklaro, hinay kaayo ang audio ninyo, sir. Good afternoon. Kining siguro gumikan sa kalayo ba kaha or intermittent ang signal sa internet, no? Kay gato man ko sa Italy gud ni. Tiaw mo na may manang Italy to sa upol. Sa Italy ni so via Facebook yun sila in town. Oo. So, hanap-hanap ang ilahang pagdungog din sa ato nga programa. Ang palo-up po. Siya nga, bisan sa ibuhang programa nga pulso, dili jud maklaro ang imong tingog. Sorry, basin ako ray dili makadungog. Ingon pa niya. Gumikan siguro sa gilayo, no? Nya, kanigong by wave man ni ang ato ang bulhot sa atong tingog, atong signal. So, basin uwin o kakitabo nga naay mga interruption. Oo. Daw tanbang panahon sa asabang napita sa China, o niya ang atong labay sa signal, mulabay sa China. So, mga kitabo, daot ang atong signal. Kana mga pangagpas ko lang na. bitaw. Panagkamuti lang uwin nga, bisag hunghong na lang madunggan mo. Ha? Sige, salamat gudaan sa imuhang mga sakripisyo, mga pag-antos. Ipangamusta lang ko ni Sandro. Ha? Sige. Oy, may hapon po ni Ma'am Fee Mundia de Dapita sa Pualas, Baungon. May hapon po ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapita sa Lumbia. Tini sa ato sa Barangay Lumbia, Dakbayan sa Cagayan de Oro. O sa tanan nga nagsunod din sa ato nga programa. Hapon manggod ni ting pahuway ni para ni sa ato mga mag-uuma, ilabi na katong magdaro. Ayo sa magdaro og init kayo kay ang baka masakripisyo. Nya kabaw panalitan, sakripisyo samot kay ang ako mag-uuma mangyud ko. Kanang kabaw kung imo nang idaro o nya init ang palibot, muungot na imong ipabiras darowa. Magpabungol-bungol, mura na siyang tao. Oo, kaya inuhuna nga, alingiing ba kayo nini?
katunao na kaiko. Pusa malipay na sila nga pag-abot ng mga 10 o'clock, isog naman kainit sa panahon. Diya sa kabukiran, di ba? Pagbuhi ni mo na sa pagtangtan ni mo sa yugo, ibuwag siya, buhian ni mo, human na kaudaro, sutoy na paingon dito sa tunaan. Pahuay na dahil na sila dito. Ang kabaw di makalutay dugay, ang baka mo'y maayo. Lahutay yun ang baka. Manang bilib ko sa baka, bay, taas kayo o may tagong maintenance. O kanapang sustainer ba sa ilaha nga kusog ang baka. Dako og agi ang baka. Ang kabaw, pino og agi, sa daro kay hinay man na mulakaw. No, aginod gina siya maglakaw, pero kanabang diretso way hunong. O di ang kabaw kung panalitan, ang imong daro, ang imong punta, musangit nagbato mo, agak nga bato di sa lamyuta, muhunong din na siya diretso. Mao po'y nakabindaha. O, nung sana ni abot man tas kabaw eh. Sige, dirita sa lain. Si John man din eh. John Espinosa is watching. Sige. Alright. Tala padayon ta. Dini sa ato nga pagpanaguban. So maulugan na ang kinabuhi sa bukid. Nya na kayo dito. Gusto ka maglungag o salagon. Palitan karon. Lutya. Labnuton lang na mo ng punuan sa lutya. Daghan na kayo unod. Kunya dayon bag-o pang harvest. Dinhe, labyan na nako pagpaingon sa balay nga mga utanan, apil na ang saging nana, no, lutya. To atong lutya na nga kuyos na, gumika na sa kadugay, wagin mahalin. Wa na nilami, kung imo ng lungagon. Kanang yung presko, tang labuha, gano'y. Oo. Niabot na puta sa akuan. Kanang lutya. Oo. Unang pangutana, atong hatagad o pagtagad karon dinhi sa ato nga pagpanaguban. Nakalimot ko, hisgot ko one time og unlawful detainer. Ambot, mura man to og passing lang ko pagalakbitan ato paghisgot. Kay murag naabtan ta sa oras, no? Og doon na po ilaing pangutana, nangutana, kini importante ni kayo kay ibaligya na siguro ang ilang property. Nangutana sila, Sir Frank, gumikan sa kalisod sa panahon. Gusto sa akong mga anak nga ibaligya ang among propiedad. Pero di man titulado. Ang pangutana, pwede ba mabaligya ang usa ka property o yuta nga dili titulado? Unsay naa sa inyo hunona sa pagkakaroon? Unsay tubag? Ang tubag pwede. Pwede. Pero ang pintaha niini og titulado. Mura lugar ang advantage na kay kung titulado ang yuta, sigurado mangyod nga kung mapalit na nimo ang yuta, maimo na. Dili taas nga proseso. Ang taas nga proseso, kining tax declaration. Pero mahalin gyapon, depende sa inyong sabot. Kaya may mga desidido mapalit. O, maingon ka nga, ako yuta, tax declaration lang, di pa na title, kining akong ibaligya, mauni mo na. Na yung mga desidido na. Kadili sila maproblemahan sa pagpatitulo sa yuta. Pero siguro lang due diligence. Basta nga ni yuta na ay due diligence. Kanang due diligence, dili na ngalas tao. Usa ka na kasuguan sa gusto magpalit sa luna sa yuta. Nga maniguro po siya. Nga kini nga yuta unsa ba ni? Dili baka kini klorum.
Oo. Iyahabag yun ni tinuray nga yuta. Basin og giangko niya ni, unya gapatuo, nga iya, unya ibaligya sa kuwa. Nga mao na nga barato. So, basta nga ni yuta, na ay requirements na to due diligence. Okay? Sige. Unahon na to. Ang may tungod sa tax declaration. Atong balikan. Pwede ba mabaligya ang luna sa yuta or ang yuta bisan og tax declaration? Ang tubag, yes. Pwede. Basta due diligence lang. Ato ginangatima. Nandili kay may nguplitan doon na nag-offer. Ay baligya iyang yuta. Siya, ugma, palito na ko na. Bayan din ko ugma, hotik ko. Ayaw. Ang due diligence, maniguro ka sa imong kagalingon. Nga kining yuta, iya habaka ni, gapataka lang siguro na siya offer, maniguro ka. Tax declaration, double check ni mo diya sa Municipal Assessor's Office or sa City Assessor. Panalitan din ni sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Iyabag yung ngalan. Dito, maka-research ka o pila nakatuig siya na nang yutaa nga tax declaration. Panalitan. Pagtanaw ni mo sa tax declaration, unya nagsulti pag yun tong assessor, pag-adto ni mo nga, iya malaningi lukatan itong usang simana pa. Magduda na kanana. Kay last week pa, ay pa siya naglukat sa tax declaration. Unya, pipila ka adlaw, nakahukom siya nga ibaligya diya sa imuha. Part of the due diligence, maniguro ka. Okay? Okay. Diri sa tax declaration, kung panalitan pag-research nimo, okay, part of the due diligence, nibawan nimo nga kining yuta pangalan pa siyang apuhan. Sila ang legitimate nga mga manununod. Kana makasiguro ka na kining nga yuta legitimate iya gyud sa nag-offer nga ibaligya. So pwede mag-decider ka. Pero sa ako nang gisulti, bintaha gayon kung magpalit ka og yuta nga titulado ikumparar sa tax declaration. Mao na siya. Ngano man Sir Frank, sayon. Kay kung dili tax declaration, titulado panalitan ang yuta. Pag pinalitay ninyo na, pwede ka man nga i-comply nimo ang tanang mga rekisito sa BIR, unya pagkahuman paniguroa nga makakuha ka og authority to register gikan sa BIR, aron moadto ka na dayon sa Register of Deeds. Aron nga ipatransfer ang titulo sa yuta diha mismo sa ibuhang pangalan. Isip buyer, transfer certificate of title. So pinagi na madali, titulado na din dito ubos sa imong pangalan. Whereas sa tax declaration, taas pa kayo ang ibuhang labngunon. I-comply pa nimo mga papilis. Primero, sa ba ninyo pre-patent ba kini? Or asa ba ni nagsugod kini yung kung gikan si mong apuhan? Diba? Kaya kung dili na ato ang property, unya nalukatan na itong tax declaration, muagi ka sa DNR. Munang ingon ako nga, kuskus balungos labi na kung tax declaration. Pero, why problema kung panalitan ang buyer maingon, why problema? Paliton yun ako na. Okay. So, ang pangutana, pwede ba mabaligya ang luna sa yuta bisan tax declaration? Yes. Samot na kung titulado ang luna sa yuta. Okay. Sige mo break sa ata. Pipila ka pahinumdum gikan mismo sa atong tig pasugda. Palihog lang, Jess.
Okay, lain na to ga pag-esgutan. Doon na nangutana, Sir Frank, paki-explain mahitungod sa preliminary attachment. Mura man og high level kayo, no? Amot og masabtan ba ni? Mabito, bisag ka kanang unlawful detainer o kanang mura og dili kayo masabtan sa yano nato nga mga tao. Mas masabtan pa ang forcible entry. O mas masabtan pa, kadyot lang ha. Ma'am Fee, o si Ma'am Fee nag-text o siya hapon, Sir Frank, naminaw lang gihapon, wala man palong-palong ning radyo. Yes, way palong-palong yung radyo. Mas maayo sa basta kurinti lang, no? Ay lang kumpensa sa mga kurinti ka na pag-plug nimo, kinanglan di nagamiton i-unplug nimo, ha? Kay magainit to niya na. Kay bawo ka na sa mga gamit na to pagkakaroon nga pulos sa China. So usahay din nato mapugnan nga kuyawan pud ta mo asul kalit. Ato nang simba ko ipalayo lang, ha? Sige. Kana bang preliminary attachment? Ako lang gamay lang niya, simple lang nga pagpasabot di kaninyo. Panalitan kiniga kay tabo ni kanang naay utang ang usa ka tao unya gipaninglan na siya. Gipaninglan siya. So para masiguro nga mabayaran siya, mag-collection of sum of money siya, mag-file siya og kaso sa korte. Okay. So, ang magkakitabo, para to ensure nga masiguro yun ang bayad. Ang pagabuhaton sa petitioner or sa complainant, nga pag-file niya kay maningil siya, unya nadunggan niya nga naay property kining tawhana nga iyang gipaninglan, iya ka nang i-attach sa iyahang nga reklamo at the time of the filing. Take note of the requirements. At the time of the filing. Meaning nga, kung imo nang i-file, late na, dili na nadawaton kay ang rule nang ingon at the time of the filing. Nga kung panalitan mag-file ka og kaso sa korte, i-attach na daan. Pero ang problema sa hindi ta ka identify sa property kay moingon man lang nga abi ni mo na, sir. Kana siya bitaw. Daghang kana sa property dito sa Talakag, dito sa Baungon, yutaan na sila, sir. Nya matingala ako, sir, nganong dili makabayad sa inyong utang. Nana ba? Oo. So, nagdahom na dayon ang iyang nautangan, makabayad yun Kay naam ni daghang property. Pero ay ang problema pag-identify sa property. Mausap ng problema. Okay lang siguro sakyanan i-attach. Kay hibaw man nimo nga mo niyang sakyanan, mo niyang plate number. I-research lang nimo. Maogyod. Pero kung yuta, lisod. Pero naasay mahibalo na. Ang enterprising marunong yun kayo ba? Mauna siya ang gitawag nga preliminary attachment. Para pagpaniguro nga mabayran ka. Kay basin og dunay panahon nga di ka gyud mabayran. So garantiya lugar to. Total di man to birahon og panalitan makabayad ka. Ang sumao ka na ang preliminary attachment. Kana siya. Part of the rules of court kana siya. So, sa ubang mga pautana, kadyot lang ha. Just in case, og doon na may mga pautana, paibaw alang ko. No? Paibaw alang ko. Kay aron lugar nga, matubag na to inyong pangutana. Di ila yung pangutana na atong atimanon.
ang sitwasyon mao nga pwede ba kuno nga diha sa extrajudicial settlement para madali kay gusto sa mga igsuon nga ibaligya ilang ilahos pagbaligya ngadto sa interested nga buyer. Aw sublion, pwede ba nga diha sa extrajudicial settlement para madali ug makamino sa gasto ilahos ngadto mismo sa pagbaligya sa interesado nga pumapalit? Yes, pwede. Oy, ang problema kung panalitan wa niyo masabti ang extrajudicial settlement. Ako kadaghan ako og istorya ninyo din eh. Ego man lang ta magyango-yango. Okay, mauna Frank. Bisag na to imong sapoy na Frank. Natiman-an ko man to. Unsa ganito? Daghan na kayo din nga mga minugbo na ko nga mga pauta na subjudice. Di ba? Habeas corpus. Unsa pa to nga kuan. Ako gipang hingan na din kuan. Fruit of the poisonous tree. Kana pulos pag yun na mga importante ba? Makadungog ka nga mag-istorya ka sa ibong silingan, mag-debate mo, kunya mag-hubog na mo, mayingo nga, bay, kay balo nga bagon sa poisonous tree? Mayingon dayo na si kuan ang usang hubog. Balo ko na oy. Tanom man na, tanom. Oo nga, magkahililo. Na may tanom karon nga magkahililo. Oo. Mo nang gitawag og fruit of the poisonous tree. Mo na legal na siya nga term. Legal na siya nga term. Puntiman ilan na, ginagmay lang na siya, mga ginagmay. Mga ginagmay. Right to privacy. Mga ginagmay lang na siya. Di na kinanglan pa imo pang dakoon. Mo nanggingon ako nga at least naman bisan gamay naa ka mo'y nakatunan pinaagi din sa atong programa. Okay, let's go back sa extrajudicial settlement with sale. Mao na ang klaro nga tubag dugtong sa pangutana nga pwede ba nga diha sa extrajudicial settlement ilahos na lang kay gusto nilang mabaligya ang yuta ngadto mismo sa interested nga buyer lugar sa usa ka document. Yes, pwede. Mas maayo sab para madali. Basta lang ang mga igsuon okay tanan. Uyon sila tanan nga ibaligya. Way problema. Inya kano sa man mo okor ang extrajudicial settlement of estate. Kano sa man. Ay, ang mga matay, ang atong mga ginikanan. Kaya alang-alang masan magbahin mo, nga buhi pa. Kaya naaman tayo balaod, nadili ka na siya pwede. Kay buhi pang atong mga ginikanan. Diba? Ato ginang pagtiman ang kinigisulti ni Frank. Unsay akong last time nga gilakbitan ako dinhi. Katong pagbinahinay sa property gikan sa kaluluhan. Dumduman ninyo nga ilang lulo. Pero akong basa ang gusto nga mahibalo ang apo sa sikan ng generation. Kay mura og nasabtan ako nga lulo unya dayon na siya mga anak unya ang anak usa sa mga anak gitagaan og kuan kining luna sa yuta. Gratuitous title. Luna sa yuta. Kunya namatay.
Nangutana ang apo. Usao makuno na pagbahin. Grabe ni ato mga bagong tubo karon kay ang ilahan na nang kuan nga ano-ano ng mga property. Simbak ko og ikaw usa kaya no nga tawo wa kagyo ikabtangan intong ikabilin mo ng problema. So unsay akong illustration gani nga panahon nga magbinahinay na sa luna sa yuta na ay sinunod simple ta lang ni nga pagka-illustrate. Ang ginikanan ang usa dili ginikanan kay og pagsabot gud nato sa ginikanan husband and wife. Ang ginikanan or ang usa ka spouse na himong bana o asawa nahimo siyang manununod, so naa siya propiedad. Okay? Unya, sa iyang pagsunod sa propiedad, nag-enjoy lugar siya, namatay. Unsaon man pagbahin sa mao nga propiedad nga iyang sinunod. Unya, minyo siya. Okay. Sa akong illustration, timanin ninyo niya, kay daghang kay mga kasong ingunin ni. Labi nagnaanay mga matay. Kay magkwinta-kwinta man na, wa pa gani malubong ang ilahang nga papa o mama, wa pa malubong, kwinta na dahil na sila kung sa ilahang mahimo na may itong babahin nini. Kung panalitan ang usa ka spouse na tagaan og luna sa yuta by gratuitous title. Sa pagbinahinay na straight kina siya, dili na ta magununa og conjugal share para sa other spouse, mahimong asawa or bana. Ang buti pasabot sa straight nga pagbinahinay, appeal ang spouse, living spouse. Isip usa ka compulsory, heir or compulsory nga sumusunod silbi. Straight ang pagbahin sa tibuok nga nasunod nga yuta sa namatay nga spouse. Sa tupa ka kung palitan ay ang mga anak 5, ikaw nun ang nabilin nga spouse. Katong nga property nga iyang nasunod gikan sa ginikanan, ka exclusive property man kadto, bahinon to nila equal share managsamang gidakon. Managsama ang bahin, apil na ang living spouse. Now, kung panalitan may tabo nga mga property unya conjugal property or absolute community of property, unsao man nato pagbahin. So di na to malimtan nga kung conjugal property, automatic yun nga kung mamatay ang usa ka spouse, the living spouse must be given 50%. Isip conjugal share. So, nabilin 50% na lang. Ako may nag-illustrate ha, na tumiagi. Anson sa may tabo, ang 50% bahinon sa 5 or 4 ka mga anak. Pero diha sa conjugal property, ang living spouse ang nabilin silbi. Aside sa conjugal share nga iyahang maangkon, naa pa iyahang share dito sa nabilin nga 50%, managsama ang gidakon sa share sa iyang mga anak. Kuha niyo diferensya sa exclusive or kanagong exclusive kanadto tawag man nag excluded property. Ang presumption na nag excluded
nga property you obtain, you inherited, nga imo ra ayaw ipil-apil ang other spouse. So, ingon na ang sitwasyon sa sa pagkakaroon or dili ingon sa pagkakaroon, sukat pa na kanadto. Because ang balaod nga gibasihan na balaod sa succession. Law on succession. Okay. Nganong gi-review ko to? Interesting kay ko itong pangutana, magod. Interesting. Kaya, nakadumdum mo, nag-mention ko about donation to may aging adlaw. Nga, pagsabot na ko sa problema, donation, o niya, nahimo nga controversial among donation kay wala to manotarize. O niya, pagsabot na ko sa mao nga problema, ang donor namatay na. O niya, naapag yung nakadugang nga minyo siya, nag-donate siya without the consent of the other spouse. Di man na mahimo kung mag-donate ka with the consent ka na, except kung single ka. Daghang ka itong mga pangutana. So how is it? Insofar as the validity of the deed of donation is concerned, is it okay? Pwede ba gyapon? Natural dili. Kay permiro, ang pinaka-fatal, ilabi na sa mga deed of donation, paminaw mo, kay basig doon na gaplano mo nga, doon na mo i-donate. Notarize yun. Unya, doon na gyoy acceptance nga himuon sa donate. Muna nga usually and normally, diya mismo sa deed of donation, naagi pirma sa donate ay hereby accepted the donation. Okay? Nag-ingon man ang balaod nga there must be an open acceptance or acceptance of the donation. Amot ipasabot nga kung ikaw magpirma lang, unya gipresyog nga ikaw mo'y done, i-disregard niya nas balaod, basig doon mo contest na nga wala dawata ang donation kay wa siya magpirma, etc. etc. So butangan yun, i-emphasize yun. Unya atong i-notarize. I-notarize. Ang mga terms and conditions sa donation kinala sundon, kaya kung dili na masunod, pwede na nabawion. Kaya wa man masunod. Daghang ka na. Dinhe. Diya sa mga hilit-hilit nga barangay, na ay mga yanong tao diha mag-donate og basketball size nga court by kanang basketballan. Oo. Unya gihimong barangay hall, pwede ba na? Natural dili. Violation sa terms and conditions sa donation. Pwede na bawion sa donor. Pwedeng bawion. Daghang kay nangutana na kay naikaso na nga ako nahibawan nga ang mga anak na mo argibyado kay nangamatay naman ang ilang ginikanan. Kadto dili barangay hall gigamit gahimong stage. Barangay lang gyapon ang nagapahimulos pero ang purpose dili barangay basketball court ba to or barangay hall. Basta nga sundon lang ang kondisyones sa deed of donation. Sundon lang. Kaya kung dili nimo masunod, dunay katarugan ang nag-donate nga mabawi ka ng mao nga donasyon.
Sa pagkakaroon siguro di pa na mabawi, pero doon ay mga manununod na mabot ang panahon nga bawion ang mao nga kondisyon. Patay ang kang bata ka. Mao man ang kalakihan. Okay? Na dirita sa extrajudicial. Kay wa para bata mahuman nini. Wa pa para bata mahuman. Sa extrajudicial settlement of estate. O sa nga nibot ipasabot sa extrajudicial settlement. Pag-ingon nga nig extrajudicial, ambot ipasabot nga settlement of the estate outside the court. Kaya gitawag man extrajudicial. Nya gusto ka mong magdali kay naanay buyer. Gusto ninyo mausa ang document. Inot-inot ba? No, kay ang abogado mangayog insakto nini. Muto kag dili, mahal-mahal ni. Mahal-mahal. So mangayog insakto, labi na kung sale na. Siya, halinan ang tagiyan nini, halinan, ato na ni ayuhon. Halinan to. Pagpakutanan na, sir, kining pila meron nun. Ginagawa nila, panigarilyo, 20,000. 20,000 panigarilyo. Amo na. Malas ka bata ka. So, no questions asked, no problem so far. Kung straight ang inyong hagakuan. Kaya usually, kung mag-extrajudicial settlement kita, kung settlement per se, binahinay man na, no? Sa propiedad, angkon-angkon na. Pero kung ang extrajudicial nga document ninyo, kunya na ay word nga nakabutang diha, extrajudicial settlement of estate with sale, ang buti pasabot na gibaligya na. Ato lang siguroon, pro forma man diha mismo sa mga extrajudicial settlement of estate nga forma. Pirmado gitanan sa mga tagiya. Ilabi na ang mga anak, ambot na to ipasabot. Kay oras nga ni nga na ay sipyat, ala ka, delikado ka. Delikado. So, mala na ang atong ipanugon nyo. Di mo ang magkakabalakan na. Anang may tungod na ng extrajudicial settlement. May nalang na or maayo ka na ngantos mismo sa mga pamilya nga mga arang-arangan, mga yuta-yutaan. Pero kung panalitan pamilya ka, nga ultimo bisan og tamnan og sibuyas, wa gyud suspaita. Mao na nga antos na lang kita sa kapobrehon. Lisod. Managiya ka. Dito sa bukid, ayahay ka sila. Di ba nag-istorya ko may tungod sa kluwa? Ang kluwa karon gikondon na ang obligasyon sa pagbayad dito sa land bank katong ato ang amortization sa 30 years nga pagbayad. Quits na. So wala na sila obligasyon. Hayahaya sa mga kluwa, no? Kini ato mga farmers ba? Ihagi kayo mo. Wala tayong panaruguras din sa atong karuga pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat na lang yun sa inyong pagpaminaw. Pagsunod kanunay din ang atong programang Nolda Veritas. Matag Lunes, Miyerkules o Friday or Bernes. Unya, kining doon na tayo YouTube, no? In kaso gusto mo mag-review sa YouTube, bati, madungog ninyo na. Kanang maog nga programang Nolda Veritas. Ang post diha upload mao si GC iyang ayom diha para nga masundan ninyo og di mo maglisod ilabi na kun mag-review mo sa among gipangisgutan dinhi. Okay? Sige, salamat na lang sa inyong pagpaminaw. Atong basahon ang topic nga isgutan ni Ma'am karong gabi. Ang grasya sa paglahutay pangayoon ta sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ako Osbon, ang grasya sa paglahutay
pangayoon ta sa Ginoo hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw sa ngalan ni JC James diring dapita sa Pikas. Ato sang basahon kini usa ka menudanon kayo nga pagpadumdum diha kaninyo. Hinuktukin ninyo ni sa tibuok adlaw. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay apan ang langit nun walay katapusan kalipay atong gisalikoy. Salamat ug may hapon.